Sino nga ba ang naging unang presidente ng Pilipinas? Ano nga ba ang naging parte niya sa kasaysayan? At ano nga ba talaga ang nangyari sa kanila? Samahan niyo kami sa paglalakbay namin dito sa bayan ng matatapang at sabay-sabay nating kilalanin ang Supremo. What is up mga kaibigan, kapatid? It's your boy, Click and Rev. So ayun, nandito kami sa Uli na Motor Care sa Maragondon. So unang-una, shoutout muna sa Deno Motor Oil. Thank you so much at laging bagong palit ang langis natin. Tsaka salamat din sa Koso, sa Paito at syempre dito din sa Premium Gears. So ayan, yan yung nagpapanatiling hindi tayo masunog. So shoutout Boss A tsaka sa buong Team Premium Gears. Gamit-gamit namin to sa lahat ng adventures namin para iwas init din. So paano? Balikan ko kayo mamaya. Ganito. Doki. Yun, nandito na kami sa Bonifacio Trial House. Dito siya sa Maragondon. Tapos ayan, kasama natin si Jade Moto Venture na wala sa focus. Ayun. Shoutout mo yung PG. Shoutout sa PG Safety. Tapos ayan, kasama din natin si Doki. So i-explore natin itong Bonifacio Trial House. Nakamotor lang pala kami nandito. So maswerteng na pagbigyan kaming mag-vlog dito. So para makita din natin yung kaunting history niya. So tara, pasukin natin ang museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio. Andres Bonifacio E. de Castro. Pinanganak siya noong ika-30 ng Nobyembre taon ika-1863 sa Tondo, Maynila. Naulila siya sa murang edad na 22 at panganay siya sa magkakapatid. Wala siyang formal na edukasyon, ngunit mahilig siyang magbasa ng mga aklat kagaya ng Life of US Presidents, Les Miserables by Victor Hugo, Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, at History of French Revolution. Kaya siya namulat sa pagiging makabayan at nagtulak tumulong makalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga banyaga. Bakit ko nga ba natanong kung sino nga ba ang presidente ng Pilipinas? Noong ika-7 ng Hulyo taon ika-1892, nabuo ang kagalang-galangan, kataas-taasan, katipunan ng mga anak ng bayan. Andres ang ikatlong namuno dito taon ika-1895 at sa mga liham noon ay nakalagda na si Andres ay ang haring bayan ng Katagalugan na nangungahulugan noon bilang pinuno o presidente sa panahon natin ngayon. Ngunit tinuturing ng kasalukuyang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Pilipinas, partikular batay sa kanyang pagkapangulo sa Republika ng Malolos at hindi sa kahit anuman iba't ibang uri ng pamahalaan bago dito. Siya si Gregoria de Jesus, asawa ni Andres. Bagamat pumanaw na ang Supremo ay hindi pa doon natatapos. Kaya ngayon, tutungo tayo sa susunod nating destinasyon kung saan sinasabi na doon itinapon ang mga labi ng magkapatid na sila Andres at Procopio Bonifacio. Ito ang Bonifacio Shrine. Matatagpuan ito sa parte ng bundok Nagpatong dito sa Maragondon, Cavite. Noong ika-10 ng Mayo, taon 1897, sa bundok Tala o mas kilala na ngayon bilang Mount Pulpis, dinala ang magkapatid na Bonifacio ng mga kawal ni Colonel Lazaro at dito pinatupad ang hatol na kamatayan.
Andres Bonifacio, revolusyonaryo, ama ng katipunan, ang supremo. Pasakit, pagtatraidor at kamatayan ang inabot ni Andres sa kamay ng kapwa Pilipino. Nakalaya nga ba talaga ang Pilipinas? Samahan niyo kami hanggang sa muli naming paglalakbay at ang pagkilala sa turismo.